up against Execration in the Season 7 MPL Philippines Finals na pumunta din ng all 7 games. But this time, it's a very different V-Wise, a very different Blacklist International. Familiar man ang kalaban ng Blacklist International, ay hindi pamilyar ang playstyle na pinapakita ng Onyx ngayon. Pasok na tayo sa game number 3. Kailangan ng makabawi ng Blacklist. This time, blue side pa rin ang pinili ng Onyx. Sila pa rin ang makapag-prioritize ng hero na gusto nila. Still, tanggal ang Diggy tsaka yung Estes. This time, nirespeto ng Onyx yung hero ni Yue na Valentina, Kaja, plus Dakadita. Consistent yung Blacklist on their banning na ito talaga yung ayaw nila. 1-1 pa rin ata on the last ban. If you ban out the 1-1, still open yung Joy. So, posibleng ganun pa rin yung maging ruta ng Onyx. First pick Joy. Ay, Franco. So, Oy. open 1-1, open Joy. Nilagay ng Blacklist yung Onyx sa spot na, kumbaga, pumili ka. Joy o 1-1. Kasi pag may hindi ka pinili doon, amin yung isa. Tapos may Kaja pa. Oh. Ay, hindi, tinanggal din Wala nila yung yung Kaja. Kaja. Redrin. So, pipili talaga sila. Dahil wala nang makakapigil pa sa Joy o sa 1-1 dahil nga sa kawalan ng suppression sa drafting natin dito. No? By far, I feel like this is the most roamer-centric banning phase na nakita ko. First 6 bans of the game ay 5 dito ay sure na roamer. Tapos yung isa ay, sabihin natin yung dalawa, the Valentina and the Kadita could be flex picks. But imagine this, we now live in the world kung saan Hakabinos kasabayan ng Hakakiboy naman para sa side ng Blacklist. 1-1 ang piniling laso ng Onyx. May chance tayong kunin ang Joy ni Edward Joy na Eve. most played niya this knockout stage. Joy Eve, possible lang kunin. Kasi parang playstyle ng Onyx nakaasa dun sa real world manipulation eh. Parang gusto nila yung slow para makapwesto yung other members and mas nagiging effective nga to sa kanila. So if Blacklist International, they secure the Joy, mas mapapadali yung buhay nila since comfort din to ni Edward. Yung Joy na to, no, ilang beses na niyang nailaro in the knockout stage. Fredrin as well is a big comfort pick para dito kay Wise. But I have to say, no, yung kanina, maganda talaga yung performance sa pinakita ni Wise. Nagkataon lang in that final sequence kung saan binigay ng Onyx ang Lord at nag-hero sila, natapos din nila agad yung laro. Again, that was a good strategy in terms of yung pachepi-chepi. Ika nga ni Chantel, Bugak Gaming. Saktong split push ng paulit-ulit. Tapos pag kaya nang tapusin agad. Akay and Faramis para idagdag sa side ng Onyx. I do feel like ano lang to, para lang hindi ma-counter yung 1-1 ng Faramis. Yun nga yung maganda eh, na meron kang backup na altar tapos may crowd control ka din. And this Akai can potentially be a pick for Kiboy or Kyrie. So Flexi. Kasi yung ginawa ng Blacklist hindi na flex eh. Kasi Fredrin Joy eh. Alam mo ng jungler tsaka XP or kung iswap out man pwede. Pero yun na yun. Novaria on the third pick, actually a good pick para dito sa Blacklist International. Flex to. Pwedeng roam, pwedeng mid, pwedeng lang ulitin yung ginawa kanina. But for sure, Onyx, pwede silang matuto doon sa nangyari ng game 1. Na wag na lang i-ban out yung heroes ni Yue. Since posibleng si Yue nga tong Novaria. So if you are Onyx, you ban out the heroes of Owl. Wala pang marksman eh. So if you're a 1-1, ano ba yung mga ayaw mong katapat pag 1-1 ka? You go for the ban on the Beatrix, ban ka ba dito ng Melissa, di ba? Yeah. Ayaw, Brody. Yung mga kaya kang tapatan sa range, no? And usually naman kasi pag 1-1 ang mga magiging katapat mo dito ay yung mga taong kaya kang abutin pa. Hakayubi. Uy, ayaw na talaga nila kay Kiboy. And I mean, kailangan na nating respetuhin eh. Kumbaga, karespeto talaga ang pinakita ni Kiboy. Not only in this series, kundi sa series din nila against Echo kahapon. Kung saan nagpakitang gilas talaga si Kiboy with flicker plays, game-winning flicker plays. Minsan ka lang makakapagsabi ng ganun, Santi, na yung flicker play mo ay yung game-winning play pa in a 40-minute game. Sobrang taas talaga nung mastery dito ni Kiboy sa mga heroes na ginagamit niya when it comes to the roaming heroes such as yung mga hard tanks, Kufra, Franco. Tingnan mo naman, even yung Kaja tanggal din. So, what's left for Kiboy is yung Akai. Pwedeng kanya yun. Pwede siyang umuha ng Minotaur.
or if you're going for the crowd control, pwede kang mag-pick ng Atlas. Pero sobrang baba nga ng pick rate ng Atlas ngayon. Ay, funny! Sinigurado na. Sinigurado lang nila, oo. Pero Ling and Hayabusa is still open. Oo, kung assassin din lang ang usapan, no, alam naman na natin na si Skyrie o si Kyrie ang isa sa mga pinakamalakas or if not the strongest assassin user in the entire world right now. And yan ang ating proud import mula Pilipinas papuntang Indonesia. Naging MVP kasabayan ni Coach Yeb ay talagang naitayo niya ang bandera ng Pilipinas sa Indo. Pero ngayon buhat naman niya ang bandera ng Indo laban sa Pilipinas. Pero syempre hindi tayo papayag dahil meron tayong VYs, the winningest tandem of MLBB, ang may pinakamaraming achievements in terms of being a duo. And apart from that, kahit nga isolo mo yung dalawang yan, ay napakadami pa rin talaga na achievements ng Blacklist International. There you go. Blacklist International going for the Beatrix. Yung experience nitong mga veteranong minention mo, Umi, ito yung magaguide dito sa mga rookies upang bigyan ng tulong. Kumbaga maliwanagan sila na hindi pa tapos ang laban. Kaya pa nating bumawi. There goes the Yuzong pick on the XP lane. Boots, malamang ang gagamit nito. So may panghabol sila sa backline. Maaaring mahirapan si Owl dito against sa pwestuhan. Dahil nga sa Dragon na to, madalas ito yung panghuli sa dulo. Now, Onyx is still deciding. Ano nga ba yung last pick natin? Tumatango na sila at mukhang agree na sila na last pick natin, ito na. Kunin na natin tong hero na to, and they went for the show. Mukhang kay Kiboy ang show ngayon at jungle yung Akai. O nga, big rotation mula or big trade mula dito sa Onyx, no. I would say that the Akai jungle on Kyrie is good news para sa Pero atin. pwede rin palang Cho jungle. Matagal na tayong dinakita nun. Coach Panda, naalala ko pa, ikaw ang unang nagpakita Demon ng Kite. si Demon Kite pa. Ang nauna nagpakita ng Cho Jungle sa loob ng MPL Philippines. And if ever we do see it from Onyx, bagong timpla na naman yan. Pero kung Akai Jungle ang makikita natin sa kamay ni Kyrie, I would say mas okay yun. Kasi nakakatakot ang mga assassins si Kyrie. Ito yung tipo na hindi nagiging maganda ang buhay dito ni Owl. And looking at the hero of Boots right now, I would say na mas okay din tong Yuzong. Kasi at least yung Yuzong, kapag lumapag na at nakaiwas ka sa Petri combo niya, ay most of the time may mahihirapan ka na mahihirapan na siyang habulin ka. Yun yung magandang sagot na ginawa nila. Pero we were surprised na last pick pa yung Eve. Madalas prayo talaga yan, Umi. Iba talaga yung galawan ng mga nandito sa finals, sa world stage. Kumbaga, kahit ano nang gawin mo eh. Kunwari may mga heroes tayo madalas na pinaprayo sa RG, sa tournaments, even dito sa MC nung group stage, tapos knockouts. Hindi naman natin nakikita masyadong hindi pinapansin yung Eve. Laging prayo yan eh. Ngayon, makikita natin, lumalaspik na, talagang pinaghandaan ng parehas na kupunan ng isa't isa dito sa ating Grand Finals ng MSC 2023. At tignan mo naman yung crowd, talagang nakikita nila ang mundo ngayon. But will Onyx Indonesia go to match point? O makakakuha ba ang Blacklist ng isa para i-ensure ang game number 5? Let's enter game number 3. Onyx Indonesia up by 2. Napakaganda ng pagpasok dito ng Blacklist International. Meron silang heroes na kayang mag-deal na naman ng damage. Insane damage yung pwedeng ibigay dito ni Oh My Venus and Yue when it comes to those team fights. Kailangan lang talaga nilang mabigyan ng pansin itong si CW. Kasi si CW yung yung pag napabayaan mo ng bagya, kayang magwala. And yung kanina nakita natin, nagwala talaga siya on certain instances. Katulad na lamang pag nag-flicker play dito si Kiboy. Yung flicker kain kay Oh My Venus, biglang magi-inspire. Napakabilis pa naman ng mga Moskov. And Wise ngayon, still level 3. Pupunta, I think, sa jungle ng kalaban. Pero binabantayan siya para siya nakikipagpatintero kay Kiboy. Lagi nakapwesto lang din eh. Ang ginagawa ng Onyx, panggugulo doon sa jungling na ginagawa ni Wise, habang yung movement naman ng Blacklist International nagre-revolve doon sa mid lane nila kung saan sila pupunta. Kumbaga pag nag-decide na yung duo doon sa mid na Venus tsaka Yue, okay, XP lane tayo, sama-sama agad sila. Oo, pero mukhang papasukin nila si Boots ng bagya. Nangangalahati ang buhay ng parehas na XP laner, pero makakapag-push ng sabay si Wise at pati na rin si Edward. Ako, si Owl delikado ata! Uy, si Owl!
Ma-outplay niya ba to? Andito naman si The Queen para sa kanyang assist. CW dito na pasobra ata ng bahagya. CW na pasobra ka, boss! Maaari kang abutan pero andyan din naman si Kiboy para sa paghabol. But si The Queen ang nahuli. Hindi nila in-expect na papunta na rin pala si Sans. And first blood goes to Onyx. Minsan mo lang pwedeng sabihin na nagkita ang dalawa sa loob ng pader. Tapos nanalo pa si Sans doon, pero Flicker is Nanalo firm. yung Otlum. Oo, nanalo yung Otlum. May Alien, may Otlum, pero ito si Kyrie Ay. Kyrie! Welcome back. Welcome back Welcome back lang. Gusto sana Tomb Raid ni Kyrie, no? Sabi ng Blacklist, gawain din ni Wise yan, eh. Yung pagbibigay ng turtle, laging may kapalit. Nakita na namin yan. Alam namin yan, gawain namin yan, Kyrie. Hindi na namin kailangan lumepsi pa dyan sa kabilang side. Pwede na lang namin amuyin kung nasaan ka. Nalulugi si CW. Sarap! Sarap! Mom Shoes Special number 1. Mamaya pa yung number 2 and 3 kasi buong araw mong sasaluhin yan, boss. Bakit? Wala na nasabi. Wala bang instant replay? O para na may isa pang... Bigyan ka ba namin ng isa? And this time around, Blacklist International, no, mukhang mas komportable sila ngayon sa gold lane. And Oo. si Owl parang hindi naman hayahay yung buhay niya. No? Pero ano? Tingnan mo si CW, sabi niya na, ako eh. Oo. Kailangan mo samahan, Kiboy. Kiboy, hindi mo na ako pwedeng iwan, Kiboy. Masyado Aray! akong nasasaktan, Sans. Oo, yan na. Oh! Yue naman ang tumapos dito. Kinumutan lang ni Ma'am Shoes. Pero bawal ka pa palang matulog. Yue naman dito ang mabibigyan ni Kyrie. Pero that is actually a trade dahil na-secure din naman nila si Sans. This time, magkakaroon ng change dahil si Kiboy nakasipa. Mukhang makakalipad ata dito si CW and Owl goes down. Pero oy. Medyo mainit ang tarima dito ni Omar Dinos. Royal Pero Duo. dito naman si Wise, the Royal Duo. Tinatrap dito si Kiboy. May Astral Meteor. Inaamban na. May Astral Recall na konting pang poke. Pero mukhang maganda ang paglaro ng Vision game dito ng Onyx. And Blacklist sa ngayon ay very equalized pa ang ating laro. Tumatalon-talon lang yung 5 piso. Ano lang sila, no? Parang chillings lang sa early game. Wala pa tayo nakikitang sobrang laking impact talaga na mag-change yung tides. Kasi etong hundreds of gold lead ng Onyx, hindi pa gaanong nagmamatter. Pwede tayo makakita dito ng sobrang laking change pagdating doon sa contest, pagdating sa turtle. Nandito na nga si Kyrie na paikot na, agawan ng pagong, retrihan malala. Nakuha to ni Kyrie at si Boots naman ang gugulo sa may badalikuran. Yue dito mapapatumba. CW naman nag-energy shield lang. Habang si Wise ay maiipit sa tatlo. Mukhang maling ruta atang napwestuhan yung appraisers na tumitawan. Kaso nga lang may altar. Sobrang on point naman nun. Kuha sana yung kill eh. Oh, maganda ang ginawang play ng Onyx doon, no? Wala akong masasabi, napakaganda nun dahil bukod sa napakalupit na formation na pinakita nila papasok ng turtle na yon, ay ginamit nila ang Way of the Dragon kasabayan ng heavy spin para i-isolate si Wise palayo. Paano magkakaroon ng retry battle kung out of range yung retry ng isa? Kumbaga, hindi lang isa yung pangtanggal eh. Meron ka ng sipa, meron ka pang trumpo. So, combo talaga yung dalawa para lang i-isolate si Wise. Kumbaga, parang tinawag muna siya, uy, dito ka muna, habang nandun pala yung tunay na nangyayari. So, yung Blacklist International, they need to find a way na dapat hindi ma-isolate si Wise. Dapat lagi siyang may kasama at talagang nandyan lang sila sa paligid. Kasi nanggugulo naman sa likod, parang ang nagiging isolate. Si Boots yung nandun sa kabila na mag-isa, kaya okay mag-sustain nun eh. Oo, habang yung Fredry naman, parang pag na-stuck ka sa isang part, nagamit mo na yung dash mo, kaya kang i-lockdown. And ang Yuzong kasi masaya kapag may tatlong nakatingin sa kanya, no? TY, lahat ng mga hero nito ni Bats, ito yung mga gusto niyang tumitingin ka sa kanya. Si Kiboy, si Bats, pareha sila ng mga hero na nilalaro in a way na gusto nila, sila yung tinatamaan, sila yung chinachane. Dahil hindi nga nabibigyan ng pansin dito si CW at si Kyrie, ang totoo mga bida ng Onyx. Pero ngayon, Blacklist, kailangan nilang humabol ng 1.5k gold lead. Hindi pa naman ganun kalayo ang gold lead na to. In fact, malalabas pa nga ang ating last turtle of the game. And wag natin kakalimutan si Edward! Nasipa dito ni Kiboy at naihatid pabalik. Edward naman naliparan na. Kaso nga lang umabot pa. At nahawa dito si Oh My Venus. CW naman dito mabibigyan dahil kay Owl. Kaso nga lang lumipad na nga yung dragon at bumaba mula sa langit. Inabutan nga dito sa lupa. Boots naman dito mabibigyan nga ba? Pero hindi. Dahil andyan pa rin naman si Kyrie sa harapan. Kaya naman makakakuha ng kalamangan yung Onyx because this time nakakuha sila ng 3 kills in exchange of 2
habang si Kyrie naman ay makapwesto sa bagong pero te-trade ata si Wise doon sa purple ball. Malinis na play na naman mula dito kay Kiboy with the flicker. Kung babalikan natin ang ating instant replay hatid ng Smart ay napakaganda talaga ng sipa niya dito kay Edward, no? At dahil dyan nakatalon ang CW11 and dahil nga nakapag-dash pabalik si Edward, at least nung lumapag na mula sa langit si CW ay nasa delikadong pwesto na rin naman si CW, kaya nakabawi dito ang side ng Blacklist. But in that entire trade, talagang I would say Onyx had our number during that time. Oo, nakuha nila yung tamang pwestuhan. Parang the moment na nag-decide yung Blacklist na sige, sabay tayo, yung Onyx naman, inunahan na sila. Parang nag-iisip pa lang ng game plan yung Blacklist dun kung kailan sila papasok. And the moment na nakita rin nila yung electrifying beats ni Edward, nag-decide si Kiboy na i-go siya. Oo. And ito, Blacklist International, hindi naman gaano lumalayo pa ulit. 1,000 lamang. Astral Echo, nabato na. Ito na rin ang real world. Nabigyan na ata nila dito si Wise. Mukhang naipit na siya sa gitna ng pit. At hahabol naman si Boots sa may bandalikuran. Petrify ginamit. Kaso nga may flicker pa naman si Yue. Edward naman dito ang sasayaw. Kaso may sipa na naman mula kay Kiboy. Pero pilit niya pa rin itong tatakasan dahil sa vengeance. Pero hindi magiging enough dahil sa 3 miyembro. Pero habang nangyayari ang lahat, si Owl, ginagawa niya yung ginagawa ni CW kanina sa second game. Yung Moskov mo, kaya rin gawin ng Beatrix yan. Tapos ito, download game nga, ika nga ni Leo kanina sa interview. Alam ng Blacklist kung paano mag-adjust dito sa mga ganitong klaseng mahabang serye. And again, this is game number 3. 4 na panalo ang kailangan ng Onyx and Blacklist para matapos ang serye na to. At 2 pa lang naman ang nakukuha ng Onyx. Maganda kung makaisa na ang Blacklist ngayon. Ito na talaga yung tsansa na kailangan mong baliktarin para makuha mo yung momentum. Sans forced to use the flicker. So burn to para doon sa crucial Lord fight na pwedeng mangyari. Edward ata gusto lang bigyan pero Torre lang daw muna. O may Venus naman meron ditong presensya na ipinakita upang hindi na sana tumuloy yung Onyx. Pero dito magsisimula ang tunay na laban, Umi, sa Lord fight. Ito na talaga yung hinihintay ng parehas na kupunan kung sinong unang makakakuha ng Lord dahil napakaganda nga ng displacement na meron ng Onyx dito. May heavy spin ka, may wave the dragon ka, pero napakaganda din kasi ng range na meron ng Blacklist International at kita natin yan mula sa mga Astral Echo ni Mom Shoes, mga Astral Meteor na binabato niya at pati na rin sa real world ni Yue. 2 alien pala ang magkakampi dito sa komposisyon na to. Kumbaga, ito yung alien buff. Alien buff ang pinapakita nila. Ang intergalactic ube. Intergalactic ube. Oo nga, no? Bago to, no? Kasi ngayon lang nagkaroon ng Novaria. Galing pang ibang dimensyon. At si Kyrie naman ay mukhang iikot sa loob ng intergalactic ube ngayon ay dahil nga napakatangki ng isang Akai. In terms of control though, medyo delikado si Kyrie dito. Ang dami niyang sinasalo kay Wise. Pinupok lang nila pero may ikot si Kiboy! Kiboy! Napagandang hanap dito para makuha niya nga yung sipa onto Owl, and without Owl, wala sila dito taga-sipat. Wala yung Quago, kaya naman mag-go ata ang Onyx doon sa Turtle Pit. Nagamit na rin naman dito yung altar para counterin yung electrifying beats. Pero si Boots ata dito, maaaring mabigyan. Tumatapang siya ng bahagya, pero ang sakit. Naginitawan dito skill ni Oh My Venus, and they will secure a kill onto Boots. So 4v4 situation on the Lord Pit. Ayaw bitawan ni Wise. Ayaw niyang mag-reset. CW, chumepi ng bahagya dun sa middle lane turret. Pero ngayon si Kiboy ata mahuhuli ng tot. Abutan ata nila, maaari ata itong bigyan. Edward mukhang sisipain pero defensive ang wave the dragon na yon. At dahil nga sa pag-respond nila ay mabibitawan ang Lord na ito. Pero sisimulan ulit ni Wise. This time around, out One si more Boots. time. 4 na seconds. Take 2 muna para sa side ng Blacklist. At kukontrolin ito with the range and zone control. Astral Echo na iba to na. Tatama din kay Kyrie. Goy! Tinangkin na lahat! Ay naku, si Kyrie lang talaga kailangan mong bigyan para walang Rumetri. Napakaganda nung naging desisyon ng Blacklist International. Bakit mo nga naman papalagad ng retrihan kung pwede mo nang patayin? O diba, yun yung ginawa sa kanila kanina. Natuto na ang Blacklist. Kung meron mga isolate na pinakita ang Onyx kanina na nilayo nila si Wise, meron namang pinakita yung Blacklist na elevate dito kay kay Kyrie. Ano mo kung saan in-elevate? Saan? Sa langit na, pre. Oo. Pinauwi ng base. Alam mo naman, intergalactic to. May mga spaceship yan. O, syempre, may mga level yan, no? Meron tayong ozone layer sa Earth. Pag alagpas mo ng ozone, ay medyo nandun ka na sa langit. Tapos, iba pa, yung intergalactic.
Yobik! 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 Ay, may Cyclone. Save by the... Ay! Ay! Boss! Ay! Boss! Ay! Isa na lang, boss! Ay! Ay! Sinayawan. Nakasipa. Napasa niya si Edward. Nakaligtas sa Cyclone. Saved by the Cyclone! Oh, saved by the Cyclone. Munti ka na. Biruin mo, sa intergalactic na ube na to, may bata pang sumasayaw na makulit, may kuryente, may mga thunder clouds doon sa ozone layer. Pero ngayon si Wise, mukhang tatangki lamang ng konti. Parang hindi naman naka 1-1. Uy! Oy! Oy! Oh, masakit to ha. CW na force na umatras dahil low on HP. Dragon na gamit na rin. Hanap sila ng pwedeng hulihin. Purple buff ata dito pag-aagawan. Gumamit ng retry. Na-secure pa naman to ni Kyrie. Pero medyo delikado ang Onyx ngayon. Nakakapag-push ang Blacklist International. Napakaganda ng kanilang wave management and decision making. So ito na yung adjustment na sinasabi natin na kailangan nila. Ito na rin yung nakikita nating napakabilis na rotations mula sa Blacklist the moment na nakuha nila ang kanilang power spike, no? And Onyx, as of now, mukhang sila na nga ang magpo-focus na sila sa 1-1, no? Bigay na natin yung mga buff. And I do feel like this is the best case scenario for Blacklist na si Kyrie ay hindi naka-assassin. Mukhang kailangan nata ng isang laro na utility jungler mo. Si Wise, minamama niya si Kyrie. Mag-isa lang siya dito, hindi na siya nagpa-isolate, kundi siya na yung mismong pumasok doon. May sipa si Kiboy pero wala yung follow-up, pero andito pala si Kyrie para umipit. At mukhang bibigyan lang talaga nila yung nandun sa may bandang gitna. At wala na si Wise, wala na si Owl, pero si Kyrie din naman ang naging kapalit habang si Boots naman ang popronta. Hahanap pa siya. Kaso nga lang masyado kang napaasim. Masyado kang sumobra. Blacklist International ngayon, pinapunish lang yung mga maling desisyon ng Onyx. Tapos hirap na rin silang habulin ang Reyna dito. Tingnan natin kung ano na bang mga items ng Blacklist. Napakalagkit na po ni Yowie. May Ice Queen Wand with the glowing wand. Ito yung dalawang wand na pag pinakita sa'yo. Yung parang lato-lato, napakaingay na nga. Kaya pala lato-lato combi sa Land of Dawn. No, yan yung combi. Yung dalawang wand. Kulang na lang talaga ng bola. Pero wala kasing bola. Holy Crystal, yun yung bola mo. Pero si Edward pa ang makakakuha ng, ng purple buff ng side ng Onyx. And this will be the first Luminous Lord of the game. Onyx ang mauuna sa pwesto. Pwestuhan nila pero ipupul naman ata ni Wise. Sabi niya dito ang Lord. Siya talaga ang magkocontrol nito. Si Kyrie taga-silip lang, mag-aantay siya. Habang yung top lane naman ikinlear na ni Edward. So posible nga mag-clear pa siya ng isang minion wave kasi dahil doon sa innate na movement speed ng isang Joy, kaya niya namang humabol dito sa Lord Fight eh. Specialty din ito ng Blacklist, no? Yung mga matagalang Lord Dance. Wala mang healer sa side ng Blacklist International ay habang tumatagal ang pressure ng isang Lord Dance ay talagang mas nagiging lamang ang Blacklist International dito. Ito na yung championship winning. Dito na build ang dynasty ng Blacklist. Yung Lord Dance meta nila. Yung Lord Dance kung paano nila kinokontrol ang Lord na to. Tingnan mo naman yung ginagawa nila. Hindi nila ginugo. Tinitingnan muna nila. Minimake sure nila yung posisyon ng bawat isa. At si Kiboy, nandun sa may bandang kaliwa. Namataan siya dito ni Edward. Papalagan niya yung tatlo. May vengeance pa naman. May sipa dito si Kiboy pero mali ata siya ng angulo. Nakalipad nga lang si CW pero may Wind of Nature pa naman si Owl para counterin yun. May ipit naman dito si Kyrie pero medyo malayo din yung other members ng Onyx. Hahabol naman yung Dragon at nakuha nga nila si Wise and wala palang naging kapalit yun. Blacklist International ang nalugi sa pagkakataong ito dahil nawalan sila ng jungler, nawalan sila ng XP laner habang 5 pa ang buhay sa Onyx. Ang daming napadugo ni Edward sa laban na yun pero hindi pa ata tapos yung cooldown ng Astral Meteor at hindi tumama yung Renner sa apathy ni Owl. If tumama yung skill na yun, that could have been a very different story. Pero nahuli ngayon ang Reyna. Nagpaulan na ng mga bala pero killing spree para dito kay CW at mukhang makukuha pa ng Onyx ang Luminous Lord. Nasira ang sayaw ng Blacklist nung nahanap nila ang Onyx. Kumbaga yung Onyx kasi lumipat sila ng dance floor eh. Yung dance floor sa Lord, lamang yung Blacklist dun kasi home court yun eh. Oh. Talagang kaya nilang sayawan yun. Pero sabi ng Onyx, wag tayo dyan. Dito tayo sa kabila at makikita natin sa instant replay na talagang dinala ng Onyx yung gulo doon sa side nila banda. Dito na nangyari, wala na sa Lord Pit. And nung nakuha nila yung lead dito at nakalipad si CW,
mas naging confident yung Onyx na pumasok na lang ng pumasok. At doon nga na rin natin makikita no, na hindi talaga tumama yung mga ibang follow-up abilities ng side ng Blacklist International. That could have been a very different story no, kung namatay si Kiboy o na-snipe si CW bago umangat. Pero iba ang nangyari doon. Mabilis ang kamay ng Onyx. At ngayon, Astral Echo ay naibato na rin ni Oh My Venus. Hindi pa nababawasan yung Lord. Medyo delikado ang Blacklist dito. Kailangan nilang dumepensa. Sama-sama na sila. May immortality para kay Wise. Andyan din naman yung Necklace of Durance na pinick up ni Oh My Venus. Kaya naman nakuha lang yung kill onto Sans. Kaso nga lang, ito kasi yung hero na sobrang bilis ng death timer. Kakapatay lang sa kanya, buhay na naman kagad dahil doon sa innate passive niya. So Onyx, kinokontrol nila lahat ng lanes para makapag-push ng mga tore habang Blacklist. Kailangan nilang maghabol. Konti pa lang naman yung gold lead na to para sa 17-minute mark. So kaya pang maipagsabayan ng Blacklist doon sa mga teamfights. Ayun o! Ayun o! Ayun ang kailangan! CW na ko po, boss! Andito Yun na ang yung kailangan! bata! Inabutan kaso nga lang may altar at mukhang napasama pa yung paghabol. Winter Tragedy, aabot ata sila ng isa. So dati sa trade, Edward kapalit ni Kiboy. Hahabol pa ata talaga. Kaso nauntog dito si Kyrie. Hindi siya nakalabas sa pader. Nako, yung pada, hindi nakatawid. Men, nakita niya kasi yung best friend niya, si Edward. Ang daming sinubukan. Bestie. Bestie. Nakita niya kasi, di ba nandoon kung saan namatay si Edward? Oo. Doon din siya nauntog. Doon din sila nag-TikTok ni Edward. Naalala mo yun? Yun eh. Nag-TikTok na sila. Nag-TikTok na sila. Ngayon dito rin nila ginawa. Yung efforts ni Edward, nakita ni Kyrie, sabi niya, kapatid, hindi kita iiwan. Alam ko yan, kapatid. Kapatid, nakita kong nahirapan ka dun eh. Munti ka munang makuha si CW, kaya huwag kang mag-alala. Ako din. Bros. Brothers for life. Brothers. Kyrie, pero legit yun guys ha, hindi namin tinotroll to, legit na mag-best friend yung dalawa. Oo, mag-best friend sila. Grabe yung damage na nakita ni CW no? dito. Kamunti ka na talaga no, kung hindi umabot yung cult altar ni Sans, that could have been a kill on the gold laner. Tama lang yung ginawa ni Edward doon, nakabili pa nga ng oras gamit yung Winter's Truncheon. Hindi pala siya, nauntog siya kay Wise. Nauntog siya kay Wise kaya hindi siya nakatawid. Ganun pa rin, binest friend pa rin. Binesprint pa rin. Kumaga parang hindi siya nauntog kay Wise. Nag-appear sila Ni Wise. Appear. Oy, nag-peace bump. Peace bump. Ano yun? Peace bump sila. Peace bump. Ganun lang naman. Parang syempre, jungler sa jungler, peace bump tayo. Pero mukhang si Venus ata ang habol dito ni Kiboy. Uy, ang bilis naman. Bilis ng daliri ni Ma'am Shoes. Sipa na sana yun eh. Huli na sana siya ni Kiboy pero nagamit niya kagad yung flicker dito upang makatakas sa sticky situation na iyon. Habang yung Onyx naman ngayon, may gold lead sila. Pero tingnan mo naman, yung Blacklist sabi niya, ay dance floor namin to. Sige nga, lapit kayo. Alam ng Blacklist kung paano maglaro around this Lord area. Pero again, sana hindi na maulit yung nakita natin nung earlier Lord take kung saan lumipat ng dance floor. Yun yung problema eh. Ito yung dance floor na kabisado ng Blacklist. Yung dance floor doon sa Indo, yung sa may mid, yun ang dance floor na kabisado nila. Iba pa rin talaga yung kabisado mo kung saan ka sumasayaw. Uy, si CW sa aray. Ang katinon. Ang katinon. Regen talaga. Hanap ka talaga na mala-lifestealan. Kyrie. Uy, pero ito kalahati na HP ng Lord. Si Wise ngayon na si Kyrie. Si Kyrie napagamit na ng kulto, pero babalik pa ata. Sino makakapag-secure ng Lord dito? Mukhang ang makakakuha nito ng Lord ay walang iba kundi si Edward. Si Bessie pa rin talaga ang kumuha. Mukhang hindi sila papapigil dahil nakakuha na sila ng 3 at hindi pa sila nakontento. Isa pa, triple kill na at si CW na lang ang natitira. Si Yue ngayon ang ginalit nyo. 5-2-9 on this eve. At dalawa na lamang ang magdedepensa para sa side ng Onyx. Ito na ata ang hinihintay ng Blacklist kasi sa kanila na nga ang Lord, sa kanila pa ang range, sa kanila na rin yung Tori dito sa mid lane at may isa pa silang malaking wave na dadating. 20 segundos para kay Kiboy. Yobik, matagal-tagal ka pa. Matagal pa, Yobi. Kailangan mo pa magantay habang may real world manipulation na. Nabigyan kagad si Sans. And that is a clean wipeout. May minions na nagbabarcha sa gitna. At yung Blacklist ay gaganti na. They will take game number 3! At parang ganun lang, naputo lang win streak ng Onyx. Simula MPLID ay nakakuha sila ng 26-game win streak nung natalo din nila yung Echo. Tapos nung natalo nila yung Blacklist kanina, umabot ng 28 games ang win streak nila. Pero ngayon, ang masasabi natin sa atin, anong score? 28-1! Napakaganda ng performance na ipinakita ng Blacklist International. They are just showing na nandito sila para kunin yung corona
kumpletuhin yung Corona na wala pa sila. Woo! Nakaisa din. Aaminin na namin. Kanina pa kami kinakabahan ni Santi dito. Onyx ID, napakagaling nyo. Tinalo ka ni Bestie. Pero legit Legit, kinakabahan kami, guys. kinakabahan kami, guys. Alam ko pa yung mga nanonood dyan. Kayo din. Kayo din. Yung mga nasa bahay. Yung kasama ng mga pamilya. Kasama ng mga tropang nanonood ngayon. Aminin nyo na. Kinabahan tayo ng konti. Konti lang naman. Pero nakaisa na tayo, guys. Kanina pa natin pinag-uusapan na dito nagsisimula ang lahat. Isang panalo lamang ang kailangan natin. Nalaman na natin kung ano nga ba ang kahinaan ng Onyx. Pag hindi nag-assassin si Kyrie, medyo hirap na pala. Medyo hirap. Parang yun na. Oh, malalaman pa natin kung ano pa ang pwedeng malaman sa pagkapanalo ng Blacklist in this game number 3 kasama ang ating resident analyst na Chantel. Ikaw na muna. Thank you so much, Intro Boys. At isa lang sasabihin ko doon sa naging laban na yon. Taste of your own medicine ang naging sagot ng Blacklist International. Kung kanina, ang kanilang ginamit is Indonesian Banana Split. Ito naman, nag-split push din si Aldo para doon sa ating laban. And again, para dito sa Pilipinas, pinatunayan ng ating player na napakaganda na kanyang performance. Kaya naman, na siya rin ang ating Smart MVP of that game. Walang iba kundi si Yue. Napakainit ni Kuya Yue. Pili ko yung ano nga dito. Ayan, makikita natin siya sa screen. Pili ko yung kanyang post dito ay konti. Kinabahan ka ba? Konti lang. Ganun na nga naging post niya. But yeah, for Yue guys, nakita natin yung flicker in pa niya. Most probably, papakita din yan sa highlights. Kung saan nag-flicker pa siya just to secure a kill on the middle lane. 6-2-10 KDA and 89% team fight participation. So with the items that he has, talaga nga kaya niyang i-burst down yung mga players from Onyx, and at the same time, yung kanyang aggressiveness in a way, siya na mismo yung nagzozone kay Kyrie. This also happened yung game number 2 kung saan ginagamit niya ang kanyang RWM para ma-zone out yung jungler. And with those pokes, with the little word manipulation, automatically, para kay Yue, na-force out niya si Kyrie to be out of the team fight. So, ito yung sinasabi natin. Akala na ni Sans, buhay na siya. Pero sabi dito ni Yue, meron pa akong flicker, I could dive in and secure a kill for the team. May kita natin dito yung sinasabi natin na real world manipulation again for Yue is really on point. And really have to commend din yung naging performance dito ni Edward kasi yung timing actually for the whole team. Even though lagi nahuhuli si Owl, meron nagko-compensate para makapantay doon sa aggressiveness ng kanilang kalaban. Usage of vengeance and at the same time electrifying beats ang nagpahirap para dito kay Bots doon sa larong yun, kay Boots rather. Kaya naman kitang-kita dito for Blacklist International. Naging patient din sila sa pagdepensa. Again, yung sinasabi natin, yung real world manipulation dito ni Yue ay hindi na niya inaantay na talagang pumasok doon sa area kung nasa ay mga players ng Onyx, but rather, siya na mismo yung nagdidictate kung saan hindi pwedeng pumasok yung mga players ng Onyx. And up until the very end, it was just CW and Sans left to defend their base. Nakabili pa pala si CW na Immortality, although no time na yun, there's no really use of that Immortality. Kasi deads na siya bago pa niya na-build. So, para dito sa items, pretty much the usual with the blade armor as well para kay Boots just to really soak in the damage against the Beatrix or Owl of Blacklist International. Even si Kiboy dito ay nahirapan up until the very end. Regardless kung isang item na lang kanya inaantay. Kasi yung firepower ng Blacklist International ay nandoon na. And yes, there are items for Sans as well. Full item na nga siya and blood wings na rin for the last item. Pero kasi, in terms of sustainability, ay kuhang-kuha din siya ng Blacklist International. Sustain with-wise, let's consider yung hero dito ni Edward na napaka-sustainable din because of the vengeance and the usage of electrifying beats. So we go to the items of Yue with the Enchanted Talisman, Divine Glaive, and even this Ice Skin Wand. Talagang ang pinakagusto niya dito is to deal damage and at the same time slow down the players of Onyx kaya nahihirapan sila na pumwesto. Kaya naman dito sa ating 20-minute post-game statistics, damage to turret expected that it will be Blacklist International again. Sa Pilipinas po, magandang pagsamahin ang ube at banana. Pinatunayan ng mga turun yan. Kaya with the banana split and ube strategy of Blacklist International talaga naman naging effective. And even on the damage dealt, pantay na pantay. Or actually, pantay yung damage dealt and taken kasi
directly proportional siya with the outcome of the game. Kasi yung naging damage taken for Onyx ay hindi na na-sustain, kaya naging mas mataas yung damage dealt ng Blacklist International. Again, nag-juggle dito yung Blacklist kung paano sila magsi-split push, and at the same time kung paano nalilituhin yung kanilang kalaban, kung paano nga ba dedepensa or gagawa ng play against each other. Napaganda na nga performance ng Blacklist International at talaga nag-e-enjoy tayong lahat, tama? So mag-enjoy din tayo sa Power Smart when you switch to Smart without changing your mobile number via Mobile Number Portability or MNP. Visit nyo lang ang website, makikita nyo sa screen to know more. So, fun lahat ng ating nakikita, pero sobrang fun din ng naging performance ng ating mga players. Again, Ate Mo Chantel, napakagandang performance. 2-1 na po tayo. Itaas ang bandera ng Pilipinas. Ano pang inaantay natin? Panoorin na natin next game. So ipasa na natin sa Intro Boys, Umi and Santi. Kaya na muna ulit.